Sumuli sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. So ipagpapamili niyo po kung kami ay naparito sa lugar po ng Sample Market. Kami po ay maghahayag lamang ng libreng salita ng Diyos at hindi po kami makihingi sa inyo ng kahit namin magbukbasan, lalo na po ng pera. Ang aming intensyon po ay pure ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sapagkat napakahalaga po na mapakinggan natin araw-araw ang mensahe ng Panginoon. Sabi po sa Mateo chapter 4 verse 4, sumagot ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos dahil meron po tayong mga espiritu na kailangang pakainin. Kung ang ating mga pisikal na pangangatawan, atin itong pinapakain araw-araw para maging healthy, maging malakas, maging malusog, hindi maging isakitin. Kailangan din po natin pakainin ang salita ng Diyos, ang ating mga espiritu upang hindi tayo manghina sa ating mga pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, meron pong nakasulat sa mga ngaral chapter 7 verse 4. Sabi po doon, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasiyahan, subalit matalino ang isang taong naghahanda sa kanyang kamatayan. Hindi po lingid sa ating mga kaalaman na tayong lahat po dito, darating ang araw, tayo ay mamamatay, tayo ay lilipas, at tayo ay babalik sa alabok. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan sa Hebreo chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda na minsan lamang mamatay ang tao, at pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Mga kapatid, hindi talaga ito ang ating mga tahanan. Buhay sa kabilang buhay. Kaya paghandaan po natin ang ating mga kamatayan. Alam niyo po ba na meron lamang dalawang lugar ang patutunguhan ng bawat isa sa atin ayon sa Biblia, langit at impyerno. Buhay na walang hanggan at kapahabakang walang hanggan. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Hesukristo, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, kung nais niyo pong magkamit ng buhay na walang hanggan, kung gusto po natin mapunta sa langit na bayan, pagdating ng araw, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, maglingkod tayo sa Diyos. Ngunit kung ayaw niyo naman na maglingkod sa Panginoon at gusto niyo mapahamak, dahil wag niyo pong tanggapin si Kristo. Sabi ko sa Revelation or Pahayag chapter 21 verse 8, sabi po sa banal na kasulatan na ang mga makasalanan ay mapupunta sa pangalawang kamatayan. Anong klaseng lugar iyon? Sabi po doon, nagliliyab na abot ang asupre. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, ayon po sa Marcos na ang lugar ng impyerno ay isang lugar na kung saan doon maghihirap ang sinumang hindi nagsisisi o nakapagsisi sa kasalanan. Mga kapatid, hindi po aksidente na narinig niyo ang mensahe ng Diyos sa mga oras na ito. Pagsisihan na po natin ang ating mga kasalanan sa Diyos hanggang buhay pa tayo, malakas pa tayo, may hininga pa tayo bago maging huli ang lahat. Sabi po sa unang Juan, chapter 1 verse 9, kung ipapahayag ng inyong mga labi na kayo ay nagkasala sa Diyos, ang Diyos ay tapat at matuwid at patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa mga ito. Sabi rin po sa John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
bago po kami umalis sa lugar po ng Sample Market, nais na po namin mag-iwan ng isang maikling panalangin para po sa ating lahat. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay ng aming Panginoong Hesukristo. Inalay niya ang kanyang buhay para sa amin 2,000 years ago para kami ay hindi mapahamak, Panginoon. Maraming salamat.